So kahapon nga pagising ko ay naghahanap ako ng uulamin at dahil wala nga ako ibang maisip ay eto na nga lang bumili ako ng itlog tsaka ng corned beef. Mag-ingat nga pala kayo sa paggamit ng kutsilyo pag magbubukas kayo ng dilata kagaya nito. Bali naisipan ko nga itorta itong corned beef para nga tipid dahil medyo marami ito pag naluto. Pagkatapos ay naghiwa na nga ako nitong mga bawang natin dahil itong pinagprituhan natin ng saging ay dyan ko na rin din ipiprito itong ating tortang corned beef. Bali pagsasama-samahin mo lang yan sa isang lalagyan tapos halu-haluin mo na tapos lagyan mo lang kung anong gusto mo lagyan ng pampalasa. At nang mainit na nga itong kawali, nilagyan ko na nga randing ng mantika tapos ayan, sinama-sama ko na dito sa isang kawali itong ating piniprito. Bali tatlong salangan nga ang ginawa ko rito. Wala lang, trip ko lang. Pero pwede nyo naman pag-isahin. Kaya lang kasi napansin ko dito sa kawali namin ay medyo madikit kaya pinagtatlo ko na lang. At ito nga nang makaluto na ako ng aming sinangga't ulam ay naisipan ni Lola na gusto niya daw mag soft drinks. Kaya naman kahit bawal ay pagbibigyan natin. Actually hindi naman siya bawal. Kumbaga in moderation lang. So ayan, binigyan niya ako ng 30 pesos para na nga makabili dito sa labas. Grabe nga nakakapagod kasi layo ng tindahan dito sa amin. Bali paglabas mo ng pintuan, ito nga pala yung Poong Nazareno. Dinadala talaga siya sa mga bahay-bahay dito sa Parola. At ngayong araw nga ng linggo siya kukuhanin at dadalhin na sa totoong may-ari. At ito nga yung sinasabi ko sa inyo, nakakapagod kasi napakalayo ng tindahan katabi lang namin. Kaya naman ayan, tumawag na ako para bumili ng Royal. Tapos tumambling lang ako ng tatlo at dito naman na ako sa bilihan ng Tube Ice. Pagkakain nga ay nakaidlip ako tapos ayan nang magising ako ay naisipan kong bumili ng ulam at maghanap talaga ng mismong malapit na palengke rito. Medyo malayo din kasi kung mismong sa Divisoria pa kaya naman naglakad-lakad ako dito at naghanap-hanap ng mga bilihan. Pinasok ko na nga lang yung bawat iskinita rito kasi doon naman ako magaling. Kaya kong pasukin ng isang bagay pero hindi ko kayang labasan. Pagkatapos ay narito na nga ako sa bilihan kung saan napakarami naman talagang paninda at ngayon ko lang to napuntahan. Kaya naman hinanap ko na kagad yung uulamin namin para nang sa ganun ay makauwi na agad at mailuto na. Sa ilang linggo ko nga dito sa Tondo ay ngayon ko pa nga lang nakakabisado bawat pasikot-sikot rito. Kaya naman eto at alam ko na ang mga bilihan. Madali na nga para sa akin ang makakapagluto ulit. Kaya naman bumili na nga ako nitong galunggong dahil ang 1/4 naman nito ay 60 pesos lang at 4 na peraso na nga yun. Depende sa timbang. Depende rin sa laki at liit ng galunggong na ibibigay sa inyo. Nang makabili nga ako ay tatawid na sana ako pero syempre titingin muna ako sa kaliwat kanan baka kasi mamaya may dadaan. Ganito kalalaking truck ba naman yung dadaan tapos pag ikaw ay nasagasaan ay naku sigurado magiging kwento ka na lang. Tapos ay walking distance lang din naman dito at dito na nga rin ako dumaan sa gate 54. Gate 54 na lang, hindi pa na ito. Ma-share ko na nga din para sa inyo, meron nagpapapromote sa akin ng sugal at babayaran nga daw ako. Kaya lang kasi alam ko kasi yung pakiramdam na walang-wala na tapos malululong pa sa sugal. Kaya kahit marami akong utang at alam kong kikita ako sa pagpopromote ng sugal ay hindi na lang. Naniniwala kasi ako na bilang content creator ay obligasyon natin na ma-impluwensya ng mga tao sa magandang bagay na dapat nating gawin at para ma-inspire na magpatuloy sa buhay, hindi para mag-promote ng sugal. Pero nasa sa inyo naman po yun kung ano yung gusto nyong gawin. Ang sa akin lang ay opinion ko lang. Mahiwa ko na nga ang mga kalamansi ay naglagay na ako dito ng ubi jam. Joke lang, sarili ko talaga yun nilagay ko dyan. At eto na nga, tapos na ang pagpe-prepare ko at pagluluto. So yun lang guys, thank you for watching.